mga pangungaling because of the agenda ng UNICEF being promoted by STAR because this UN agency, ang UNICEF, mga kababayan, alam niyo ang ganda ng agenda ng UNICEF. Sabi ko sa inyo, pinakialaman nila pati yung innocent, sexual innocence. Of travel, kasi daming restrictions po. This is actually here in our place. And pati dyan sa NCR. At ako po ay natutuwa naman kasi yung dito sa amin, after na mangumento tayo, inadjust po nila, binago nila, mga kababayan. Ngayon, paliwanag natin, bakit ginawa nilang difficult, pahirapan, mga kababayan? Sabi ko sa inyo, the reason for which is purposely ginawa nilang pahirapan. Kasi nga, ang game plan nila, yung strategy nila, yung scheme nila, gusto talaga nila tayong pahirapan. Bakit? Para po, pag gumawa sila ng solusyon, pag nag-offer sila ng solusyon, sa problemang sila rin ang may gawa, tatanggapin na po natin. So, ganun tayo niloloko nila. Now, am I blaming the local officials? Hindi po. The national officials, hindi rin ko biniblame sila. Kanino yung kasalanan ito? Ang kasalanan ito, ang protocol na to, mga kababayan, is just being, tawag dito, implemented dito sa atin based sa kanilang ginawang mga guidelines. It is cascaded sa atin po. Tingnan ninyo to. The following are the requirements for those exiting National Capital Region. Ano daw yung kailangan ninyo? Kailangan natin letter of acceptance from the receiving LGU. Ang ibig sabihin, kung ako'y taga-Albay, pupunta akong Maynila kasi may mga dapat tayong gawin sa Manila. Before akong pupunta doon, kukuha muna ako ng letter of acceptance sa LGU ng Manila. Paano ako kukuha doon? Di man ako pwedeng pumunta doon. Di ako tatanggapin. Kasi nandito nga ako. Sino kukuha para sa akin doon? Online? Available ba yun online? Allowed ba tayo na gawin yun online? Na walang physical appearance na ako ito? Personal? Imagine that. Number 2, mga kababayan, letter of endorsement from the municipal mayor of the designated office of your place of origin. So, kukuha muna ako, kung magta-travel akong Manila, kakausapin ko dapat, pupunta muna ako doon, kaluluwa muna. Di naman pwedeng pumunta doon. Yung kaluluwa ko siguro, papupuntahin ko doon. Tapos, kausapin ko si Mayor Isko, pupunta ko dyan sa'yo. Ay, nandito na pala yung kaluluwa ko sa harap mo. Tapos, sasabihin ni Mayor, asan yung dala mong endorsement? Galing kay Mayor Rosal. Pag hindi ka man bibigyan, alin yung una? Alin ba yung una? Ang number 1 dito, letter of acceptance muna. Paano ako makakakuha ng letter of acceptance, mga kababayan, kay Mayor Isko,
kung hindi mo na ako pupunta doon. Di ba? So, kailangan ko munang pumunta doon. Tatanggapin ako ni Mayor Isko kung may endorsement galing kay Mayor Rosal. Kita niyo kung paano tayo niloloko? Pangatlo, barangay clearance. Kailangan pang may clearance sa barangay. You see? Pang-apat, public health certification from the City Municipal Health Office. Pang-lima, PCR testing result for those who were not issued with health certification. Ano pa yung requirement, mga kababayan? 5 na yon, ha? Details of departure. Kailan ka aalis? Name of passengers with proof of identification and contact details. Ano pa? Name of driver with proof of identification and contact details. Kung magbabas ako, kailangan ko yung number ng bus, kailangan ko din yung pangalan ng driver. Kung hindi po ito, tayo tinatarantado. Anong tawag ninyo dito? This is nonsense. Illogical. Absurd, mga kababayan. Place of origin and destination, complete address. Date of departure. Vehicle details, color, make, model, number, and plate number. Parang ipaparegister na yung sasakyan mismo, mga kababayan, kung saan ka nakasakay. Other requirements, hindi pa nakontento, may other requirements pa. OWA certification for OFWs. DOT certification for domestic travelers. Sabi ko sa inyo, valid school ID or certification of registration from school for students. Valid employment ID or certification of employment for Filipinos. Medical certification with schedule of medical consultation or treatment for non-COVID patients. Parang, sobra pa yung requirement sa pupuntang abroad. Then, death certificate and transfer permit for transport for non-COVID. Human remains as required under the law in other pertinent policies. Kumusta po ang pakiramdam ninyo with this kind of travel requirements na hinihingi ng mga LGUs for you to travel? Sabi ko sa inyo, lahat ito dinesign nila para tayo pahirapan. Bakit gusto nila tayong pahirapan? Kasi po nga, may solusyon na sila. The ID 2020. All, everything will be solved by that ID 2020, digital ID. All the information about you, the health history, your vaccination, kasi bakuna nga po yon. So, kailangan makondisyon yung utak natin. Ganito tayo ginagago ng mga globalist. And the implementers of their evil plan, tayo, yung mga gobyerno sa buong mundo. The local governments, the national governments. So, nag-design sila gumawa sila ng mga requirements na napakahirap to give you inconvenience and headache. To give us pala, kasama ko doon. Inconvenience and headache because they have a very convenient way of solving it in just one ID. The ID 2020 of Evil Gates.
digital. Isa-swipe lang yon, okay na. You become a global citizen. You can travel everywhere. No more letter of acceptance, no more endorsement, clearance, lahat na nandun eh. High-tech. Wala nang medical certificate. Nandun na yung history mo. Pak! Lalabas ka agad. Up! Hindi ka nagka-COVID. Pero may history kang ganito. Diabetic ka. May heart disease ka. Then, you are a global citizen. Kayong mga globalist, huwag kaming pinagluloko ninyo. Alam na alam namin ang motibo ninyo. And we appeal to our LGU officials and the national government officials. Please naman po, kaya nga yung panawagan ko, nagagalit sa akin yung iba na mga ka-DDS. Hindi ko po pinagagalitan yung Pangulo. Nananawagan lang po ako. Consistent sa kanyang sinasabi. Sabi kasi ng ating Pangulo, nagmumura pa. Diba? Ayaw ko niya yung mga Pilipino nahihirapan. You simplify the requirements sa issuance ng kung ano-ano. 2, 3 lang, okay na yon. Naalala ninyo mga kababayan? Yun ang sinabi ng ating Pangulo. Kaya sabi ko, Tatay Digong, di ba yun ang gusto po ninyo? Bakit naman po ganito ngayon? Nagka-COVID lang tayo. Biglang nabago ang lahat. That is why I am bringing this thing to your attention, Tatay Digong. Tingnan po ninyo, pinost dito ng mga local officials namin. Hindi pa yon, ano? Hindi pa yon. Mayroon pang isa pa. Ito. Albay Public Safety and Emergency Management Office. Exit pass request form. You have to fill out. Pangalan ng applicants, edad, contact number. Place of origin, complete address. Place of destination, complete address. Vehicles, make, plate number. Name of driver, contact number. Proposed date of departure. Sabi ko nga, bakit ninyo ito hinihingi? This is violation of the rights to privacy, the rights to travel. We surrendered all. Kita ninyo? What if may security threat yung tao? Tulad ko, may mga threat sa buhay ko. So, i-declare ko, saan ako pupunta? Kung naambos ako doon, kasi may time, may date, saan pupunta, isusulat mo. Makikita, ito pala si Dante Maraviles, pupuntang Maynila, ang pupuntan, ganito, etc. Ang date ng departure, ito. Bantayan na natin, ambusin natin yung lokong ito. It is a threat. It is not only loss of privacy. It is a threat to personal security of every one of us. Kita ninyo kung ano ang ginagawa sa atin ngayon? So, Mr. President, of course, no one is above the law. Pag i-implement po ito, kasama po kayo. Kailangan, kung saan ka pupunta, yung specific mong pupuntahan, yung time of departure, all the details, kailangan ilagay mo pala. Di ba? Violation yan ng security protocol po ninyo. Kaya nga, kung pumupunta kayo rito sa amin, pabago-bago yung oras. Para kung may nag-iisip ng masama sa inyo po, nasisecure kayong mabuti. Kaya pag sinabing alauna ng hapunan niya, ay hindi man yung darating na alauna. Basta, maghintay sila. Bakit ginagawa yon ng presidential security ng ating Pangulo?
for security purposes. Para nasi-secure yung ano. What about the senators, the congressmen? Okay sa inyo ito? Oy, tuloy ninyo. Kung gusto ninyo. Sa amin, hindi man masyado yung... But this is done, mga kababayan, because of their purpose na pahirapan po talaga tayo. Kasi may convenient solution po sila na pag in-offer sa atin, tama nga ito. Ganon po tayo ginagago. Yan ko, magpagago po tayo dito sa mga globalist. Now, mga kababayan, itong susunod nating topic, yung mass testing in schools. I know, most of you, sasabihin, tama ito. Sabi ko po sa inyo, itong mga activities na ginagawa nila, ang purpose nila ay para, hindi tayo para i-secure, para i-justify nila yung kanilang mga actions. Remember, the test kits? Ang test kits, mga kababayan, sila mismo yung may sabi na defective, anya. So napakaraming mga false positive, nag-positive pero false. Mayroon ding false negative. Then, magsasagawa sila ng mass testing para daw masiguro na hindi mag-spread yung coronavirus. Kasi anya, si Senator Win Gatchalian. Doon daw sa mga tao nila, mayroon doon na mga asymptomatic. O ngayon, na-found out anya na carrier pala ng virus. Kaya nga sabi ko kay Senator Sherwin Gatchalian, Mr. Senator, baka naman po pwede ninyong kausapin. Kaya daw sila magmamas testing talaga. Baka naman po pwede niyong kausapin si Dr. Shiba Ayodari, a candidate for senator on the Republican Party. So, I think magka-level kayo. Doktor yon, magaling. Before po tayong nagpapaniwala sa mga sinasabi na asymptomatic carrier. Kasi nga po, Mr. Senator Win Gatchalian, common sense naman po. Di ninyo po nakikita ang katotohanan? Despite na carrier sila, asymptomatic, walang simptomas ng sakit. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, Mr. Senator, hindi galing po sa akin ang paliwanag. Galing doon sa magaling eksperto, doktor, immunologist, Dr. Shiba Ayodari. Pag asymptomatic niya, ang ibig sabihin nun, walang, tawag mo nun? Hindi umobra yung COVID. Wala ngang symptoms eh. Tama, mali, Senator. Kasi kung umobra sa katawan niya, malakas yung immune system ng carrier. Kasi, kung hindi, di nagkasakit sana, may symptoms na siya ng fever, ubo, all the symptoms of a COVID carrier, nagmanifest na sana doon. Kita mo? Mr. Senator? Tama, mali? Tama. Bakit ganon ang pananaw, mga kababayan nitong si Dr. Shiba?
Alam ninyo, Senator Sherwin, ang paliwanag niya? Based niya sa aming pag-aaral, ang katawan natin, carrier talaga. Carrier talaga ng mga viruses. Hindi lang iisa, dalawa, tatlo, apat, lima. It's around 380 trillion viruses nasa katawan natin mismo. Kita ninyo yan? Ang kabuuan pala ng katawan natin, virus. Tinakot tayo sa COVID. As if yung virus nandiyan dyan, social distancing. Ba't ka magso-social distancing? Na ikaw mismo, carrier ka ng virus, ang nilang 380 trillion. What about bacteria? Panoorin ninyo yung sinare kong bagong video, mga kababayan ni Dr. Ayudari. MIT. Expert. 5 yung mga pinag-aralan niyang masteral. Biology, etc., etc. Alam niya dito sa mundong ibabaw, mga kababayan, tama itong sinare dito. Sabi rito, mga kababayan, nasaan na yun? Manomit Wake Up World on Twitter. Sabi rito, share ko po sa inyo. Bill Gates, a software developer, hindi nakagraduate, hindi man doktor, is allowed to speak on COVID-19. Siya mismo ang nagsasalita at naniniwala ang mga leaders ng mundo. Mga kababayan. But medical doctors are censored. Censored siya sa YouTube, sa Facebook. Bakit ganon? Sabi rito, if you don't see the problem here, you are part of the problem. Pag hindi mo nakita niya yung problema dito, parti ka ng problema. This is total insanity, mga kababayan sa mundo. Bakit ang isang tulad ni Bill Gates, hindi man doktor, software developer siya, Microsoft, di man nakagraduate, pinaniniwalaan ng mga doktor, pinaniniwalaan ng Pangulo, ng mga bansa sa buong mundo, ng mga senador, ng mga congressman. Pero ang tulad ni Dr. Shiba, Dr. Butar, Mikovic, in all the rest of the experts in their field, telling us, ganito yung tama, ganito yung totoo, pinag-aralan namin. Ayaw paniwalaan. Worse, their videos are being censored. Ano pa, Senator Win Gatchalian? So that is my appeal to you. Pakigamit naman po ng konting common sense, although that is not anymore common at this time. Yung common sense, hindi na eh. Wala na. Nawala na po ang common sense. Hindi nagkasakit, carrier pala siya, asymptomatic, huwag kayong matakot. Bakit? Hindi nga nagka-symptoms eh. Ibig sabihin, kaya ng kanyang katawan. It is because of the immune system. Malakas yung immune system. Yan ang paliwanag ni Dr. Shiba. While all of us are carriers, all of us, walang hindi carrier.
O i-declare na natin. Kaya mangyayari yan sa mass testing po. Ay, mga kababayan, you will be shocked with the report ng mainstream media. Mga kababayan, excuse me po, lumobo! Lumobo yung mga positive sa COVID. Ayun, lockdown ulit. Sabi ko sa inyo. To justify the lockdown, the rolling lockdown, mga kababayan, that will last for 18 months to 2 years. That is the simulation. Yung Cavite nga ngayon, linakdown uli, bumalik sa ACQ. Sabi ko sa inyo. And the European leaders, mga kababayan, nagsalita. Dito na tayo sa susunod natin, Kuya. European leaders are blunt. A vaccine won't come soon enough. Patatagalin po nila. Kasi, para lutong-luto nila. Lulutuin nila ng todo. Pinag-aralan namin anya, safe yung bakuna. Sabi ko sa inyo. Wala pong ligtas na bakuna. You have to research about the contents of vaccine. Sinare ko po dyan. Ang isa o dalawa lang ang i-mention ko po. Sa sangkap ng bakuna, mercury. Mercury. Pangalawa, mga kababayan, sa sangkap ng bakuna, formalin, formaldehyde or formalin. Buhay ka pa, imbalsamado ka na. Kita ninyo? Sa mercury lang, mga kababayan, tingnan ninyo kung ano ang epekto. Why we have autism? Sabi ng isang doktor sa Vietnam yata yon, walang autistic sa kanilang lugar until na magbakuna si Bill Gates. Kita ninyo? Ganon po tayo niloloko nitong mga big pharma. Sa kanilang kaswapangan sa pera. Ngayon nga, may nakikita ko rito. Binabanggit yung injection ni Dr. Fabunan. Mahirapan po tayo doon. Mahirapan tayo. Yun ang nakakalungkot po. Because this country is controlled by the big pharma. The institutions of this country. Kontrolado ng big pharma. In a separate stark warnings, two major European leaders have bluntly told their citizens that the world needs to adapt to living with the coronavirus and cannot wait to be saved by the development of a vaccine. Kita niyo yung warning na to? Ano siya na warning? Panakot sa atin. Para may takutan po tayo. Ganun pala niya. Para lalo tayong mag-crave ng kanilang final solution. The vaccine of Bill Gates. The comments by Italian Prime Minister Giuseppe Conte and British Prime Minister Boris Johnson came as nations around the world and US states are both struggling with restarting economies blindsided by the pandemic with 36 million newly unemployed and US alone. Imagine that. 36 million newly unemployed sa Amerika.
Economic pressures are building even as authorities acknowledge that reopening risks of new waves of infections and deaths. So, tayo po mga kababayan ay hostage nitong mga globalist sa pananakot nila. Kaya tayo, we stay at home. Not to save lives. We become slaves. Slave lives, mga kababayan. You see? Pushed hard by Italy's regional leaders and weeks in advance of an earlier timetable, Conte is allowing restaurants, bars, and beach facilities to open Monday, the same day that church services can resume and shops reopen. Alam po ninyo, dahil sa desisyon nila, comes the warning. Bakit ganon? Pag gusto na mag-open ng bansa, balik sa paghanap buhay, papalabas sila ng warning. Bakit ganon? Mamaya, babasahin ko sa inyo. Babasahin ko sa inyo. May script kasi po. May script siya. Huwag na kayong magtaka.